Isa mapagpalang araw sa ating lahat. Ako pa si Sarina Espano Matinggalat ng para sa daily devotion natin na matatang The Spirit Empowers the Church. So, yung scripture natin ngayon is Acts chapter 1 verse 8 and sinasabi na, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Jude and Samaria, and to the end of the earth." Tagalog, kung tatanggap kayo ng kapangyarihan magbaba sa inyong Espiritu Santo, at kayo naging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduduluhan paayong lupa. So, yung gagawin po natin ngayon is number 1, the Spirit gives power for witnessing. So, means, na-experience ko na yung Panginoon Jesucristo sa buhay mo, no? Na bago pa, kasi naramdaman mo ang Panginoon sa buhay mo, at gusto mo rin naramdaman mo ng iba, na-experience mo ng iba. Kung na-encounter natin si Lord sa buhay natin, unang-una epekto sa atin din is naging powerful witness tayo, di ba? Kasi bilang Christian is naramdaman mo yung Panginoon mo sa buhay mo. Yung buhay mo nung wala ka pa, ay hindi mo pa kilala si Lord, versus ngayon sa meron ka ng Lord sa buhay mo. Magiging tagapagpatotoo tayo ni Lord kasi na-witness natin kung paano siya kumilos sa ating buhay. And we want them to know Jesus as well, na merong empower for witnessing. So, the Spirit gives power for witnessing. Diba sa buhay natin, dati nag-ibig tayo, sobrang wala. Pero ngayon, nakilala mo si Lord, parang unti-unti ka nababago. Ganun po. So, number 2 is, the Spirit gives birth to be spoken. So, sinasabi nito yung Santong Espiritu is, siya yung magbibigay sa atin kung ano yung mga sasabihin natin, and we just have to open mouth, no? And ang Holy Spirit, ang Diyos, ang magbibigay sa iyo kung ano na talaga ang dapat mong sabihin, no? I-preach, gano'n. So, the Spirit gives words to be spoken. Number 3, the Spirit gives gift for service. So, maraming mga spiritual gifts na ibibigay sa iyo ang ating Panginoon. And maganda is ma-discover natin ito. Like for example, ako, ang gift sa akin nito is tumulong sa iba, sa mga bata, na ipakalat ang kanyang mga salita niyo. And, ayun, tumutulong ako sa iba. Nag-share ako ng Word of God, hindi lang sa bata ko, hindi sa mga parents din. And lahat naman ng palataya is may spiritual gifts na magagamit natin ito para mapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. So, the Spirit gives gift for service. So, being application number 1, embrace your identity as a witnesses. So, kailangan natin yakapin yung identity natin as a witnesses of God. So, hindi si God yung mag-a-adjust. Tayo yung mag-a-adjust sa atin sa lahat ng bagay niya. Excuse me. Lahat tayo may identity na maging witness, no? And ang Holy Spirit na nalahan sa ating pagkatao is siya yung daan para maging witness tayo ni Lord, no? And ikaw ang patunay na naranasan mo kumilos ang Lord sa buhay mo. So, embrace your identity as a witness. Number 2 is, just open your mouth and let the Spirit speak. So, huwag kang mag-worry kung ano yung sasabihin mo. Like, pag nag-preach ka, no, huwag kang mag-worry kung ano sasabihin mo. Dahil nandiyan yung Holy Spirit na gagabil sa'yo. And, siya yung bahala kung ano yung dapat mong sabihin, kung ano yung dapat mo basta bunganga mo. And, Holy Spirit empowerment. So, just open your mouth and let the Spirit speak. And lastly is, use your spiritual gifts for edification. So, gamitin natin yung namigay sa atin na ating Panginoon. Huwag natin ito ikahiya. Ipakita natin ito dahil ito naman yung nakakalagod sa kanila. So, use your spiritual gift for edification. So, ayun po yung aking financial devotion na may kayo man po sa iba. At syempre, ma-apply sa ating buhay.
Thank you po sa pag-ibig at nagos po sa ating lahat.